Ano para sa inyo yung number one na issue sa eleksyon? Ang mupo, napapako. Di ba natutupad? Huwag nila pahirapan gaya kung senior, may sakit pa. Hindi na makalakad, hindi pa makakita. Tambak-tambak na nga ang basura. Unti-unti na natin narating ang mga pangarap natin para sa mga Manileño. Kaya kailangan ituloy mo, ate. Kayang-kaya mo yan. Yorme? Napapansin niyo ba na parang dumudugyot ulit ang Maynila ngayon? Ano ang sigaw ng buong mundo? Huwag kayong bumalik! Bilyon po ang pinamigay. In cash ang pinamigay natin sa mga kababayan natin. Alis pare-pareho lang naman sila. Wala pa alam. Basta ako. Sino gusto ko? Baka mapalis ako eh. Baka mapalis ka? Sa pwesto. Siyempre, batang kalye talaga. Alam yung polusyon ng masa. Pasintabi po sa mga kumakain, pero kailangan natin magsimula sa usapin ng dumi. Mag-aanim na taon na nakaraan mula na sa area ito dito sa Kartila ng Katipunan ay may isang nilalang na nakaapak. Oh. Sino swerte? Yayaman. O, ayan, tae. Saan po? Patingin nga po. Ayan, nadali ko eh. Pero mukhang totoo yung kasabihan na talagang may swerte pagdating sa dumi. Dahil sa isang iglap, yung nakaapak ng etsas na yon ay biglang nagbago ang kapalaran. Yun nga lang kung ano ang naging resulta niyan ay huwag na lang natin pag-usapan. Balita namin nakamamatay daw yan ng kalooban. Sabi nila ang kwento raw ng sibilisasyon ay ang walang patid na pakikipagbuno ng sangkatauhan laban sa dumi. At nasusukat daw ang, sabihin na lang natin, ang kaunlaran ng isang bayan. Na kung sarili mong bakuran ay hindi mo mapangalagaan, ay paano pa kaya yung ibang bahagi ng iyong bayan? Pero pwedeng sabihin na ang Maynila ay hindi lamang isang syudad na may 6 na distrito at tahanan ng halos 2 milyon na Pilipino na may sariling amoy, may sariling tunog at sariling ingay. Sa anumang bahagi ng Pilipinas sa may ganap, ang mata ng mundo ay nakatitig pa rin sa Maynila. Hindi lang yan dahil nandito ang DOH at ang San Lazaro, ang COMELEC at si Rizal at ang Kilometer Zero, at ang sinauna at kasalukuyang sentro ng kapangyarihan. At hindi lang dahil dito rin matatagpuan ang pinakamalubhang simbolo ng kahirapan. Ang programang ito ay higit pa sa Maynila at sa kanyang kasaysayan. Kabaligtaran pa nga, nakatingin tayo sa kinabukasan dahil tungkol ito sa paparating niyang halalan. Dahil kung tutuusin, saang lungsod ka man o lalawigan nakatira, lahat daw tayo ay mga taga Maynila. Ika nga nila, pag umatsing ang Maynila, buong Pilipinas ang magkakasipon. Sino kayang pipiliin ng Manileño? Buti pa, alam mo, magtanong-tanong na lang tayo. Taga Maynila po ba kayo? Hindi po. Kung wala nang sagabal, maraming haka-haka. Ang mupo, napapako. Di ba natutupad? Yun lang po. Kailangan talaga kung nasa public na trabaho or tauhan, dapat nakikita ang resulta. Active talaga. Yan ang kailangan ng tao eh. Saka yung bata, dapat ikaw. Ano yung numero unong problema ng syudad? Number 1 po sa akin is corruption. Then, problema po sa basura. Tapos yung mga illegal parking ka mo. Opo. Ang number 1 na nakita ko ngayon, basura. Yung ano po, minsan yung mga bata may mga sipon, yung malnourished dito sa barangay po namin. Tapos yung basura, talagang number 1. Pagkain, kulang na kulang. Pagkain sa trabaho. Meron ako ba kayo napupusuan na iboboto na alkalde? Meron po. Sino po? Pikri. Okay, sige. Depende rin kung sino tatanungin. Bawat isang residente ay may kanya-kanyang ugnayan sa syudad at may kanya-kanya ring problema. Ngayon, i-multiply mo yan sa 2 milyon. Pero isa lang ang sigurado. Pagdating sa itsura, arkitektura at simbolismo, ito pa rin ang unang naiisip ng mga tao.
ang pinaka-OG kung mga tindig lang ng mga City Hall ang pag-uusapan. Maliban sa husay sa komplikadong sining at siyensya ng pangangasiwa, sino mang uupo dito, ayon sa isang historiador, ay dapat ay may isa pang katangian. Ano nga ba yan? Because Manila is a colorful city. You have Tondo, you have Quiapo, Santa Cruz, di ba? Yung mga lugar na iyan, Ermita, Malate, hindi pwedeng less than colorful lang mayor mo. Hindi, kumbaga parang kapag blood ka, talo ka eh. I'm sorry. The Manila City Hall is the most beautiful city hall in Metro Manila or even probably the country. It's still the most beautiful city hall. In short, hindi pa pwede sa Maynila ang alkaldeng boring at walang karakter. Mula noong 1951, halos, take note, halos lahat ng mayor ng Maynila ay makukulay ang mga istorya ng buhay. Papatok sa takilya ang kanilang talambuhay. May kakaibang marka, may kakaibang personalidad, lagi may drama at maaksyon ang nakaraan. Sa pinanggalingan man o kahit sa kasuotan o maski kulay ng buhok. Kumbaga, sa sino mang tumatakbo sa Maynila, ang pinakamalaki mong kasalanan ay ang mawalan ng markang hindi nila malilimutan. Sila Arsenio Lacson kaya? Nakaapak din kaya ng etsas yung mga yan? Nagkakamali ka kung inaakala mong dahil mga lampas 500 years na ang Maynila ay daan-daan na mga naging alkalde nitong distinguished and ever loyal city. Taong 1901, naging chartered city ang Maynila nung panahon ng mga Amerikano at lahat ng mga mayor ay ina-appoint lamang ng civilian governor general. Bagaman ang mga miyembro ng municipal board ay hinahalal, ang alkalde ay itinatakda ng Amerikanong bossing sa Malacanang. Pero taong 1951, nagbago lahat yan nang ang posisyon ng punong lungsod ay binuksan na para sa halalan. At sa kauna-unang bakbakan, tinalo ang nakaupong si De La Fuente, pambato raw ng Malacanang, ng isang kongresista mula sa 2nd District ng Maynila. Sabihin na lang natin na siya ay kakaibang nilalang sa politika. Hindi lamang ng syudad, kundi pati na rin sa kasaysayan ng bayan. Si Arsenio Lacson ay isang periodista, broadcaster, na may maanghang na dila at matalas na letra bilang kolumnista. Isa ring abogado at boksingero. Lumaban din sa mga Hapon bilang gerilya at galing sa may kayang pamilya sa Negros. A good man with a bad mouth. Ang tinawag na arsenic, kauna-unang halal na alkalde ng Maynila. At maraming sasabi, no, na pagdating sa usapin ng pinakamahuhusay na naging mayor ng Maynila, maraming magsasabi na si Arsenio H. Lacson ang naging ginintoang pamantayan. Andito tayo ngayon sa Plaza Lacson sa may Santa Cruz, pero hindi tayo makalapit sa kanyang rebulto dahil nakakandado, naka-lock si Lacson. Get it? Lacson. Leche. Kinatatakutang kritiko ng mga makapangyarihan, may 1,001 paraan ng pagpapahayag ng malaasidong pamumuna. Eleganteng Inglesa ng kaya niya sa kanyang kolum sa pahayagan o sa radyo sa kanyang palatuntunan. Ang naging congressman ay mas napalapit pa sa kapangyarihan, pero hindi naman nawala ang kanyang anghang. Pero nang manalong mayor ay nilagyan ng gawa ang kuda. Sa ilalim ng siyam na umupo sa City Hall daw ay umabot sa 21 million pesos ang naging tambak na utang ng syudad. Nagawa raw ng mabor ito ni Lacson sa unang 3 taon pa lamang ng panunungkulan. Nakaipon pa raw ng labis sa pondo, sinesante ang mga korap na opisyal at maraming ipinatayo na mga establishmento at istruktura gaya ng Manila Zoo at ang underpass sa Quiapo. Personal din daw siyang sumasama sa mga pulis sa pagroronda sa gabi at dahil sa dami ng nakakabangga ay palaging may banta sa kanyang buhay. Bumobomba ang tawag nung unang panahon, di ba? Tapos, ang nangyari dyan, kaaway niya yung mga presidente ng Pilipinas. Kinaway niya si Rojas. Sinuspindi siya ni Rojas sa ere. Lalo siyang sumikat. Ganon din si Quirino, inaway niya. Si Magsaysay, inaway niya.
he became popular. I mean, ironically, si Mayor Arsenio Lacson became popular by making enemies. He had made more friends by making enemies. Yun nga lang, hanggang City Hall na lang talaga ang kanyang kapalaran. Del Abril 15, 1962, matapos ang 10 taon na panunungkulan bilang alkalde ay biglang inatake sa puso at namatay sa loob ng isang hotel ang 49 anyos na si Arsenio Lacson. Ang kanyang pagpanaw, abay, ibinalita pa sa international na pahayagang New York Times. Ang pumalit kay Lacson ang kanyang bise na galing sa kalabang Liberal Party, si Antonio Villegas. At hindi lang tinapos ni Villegas ang mga plano ni Lacson. Si Villegas, tinapos niya yung City Hospital, Hospital ng Maynila, City University, pamantasan ng lungsod ng Maynila, no? Yung reclamation ng Tondo Portion. Kumbaga sa ngayon, build. Siya yung nagsabi na tanggalin lahat ng mga Chinese signages sa buong Maynila, no? Kaya naging Pilipino yung mga signages ng ng Maynila. Meron siyang program na libreng Pilipino. Tapos eto pa, no? Yung gumawa siya ng mga ng mga pauso mga Tagalog terms na ginamit niya para sa pamamahala niya. So halimbawa, kaya nga ang tawag natin doon sa Memorial Award, 'di ba, pag Manila Film Festival, Gatpuno Antonio J. Villegas Award. Kasi yun ang term niya for mayor, Gatpuno. Tapos yung Maharnilad, yun yung City Hall. Tapos yung mga underpass na pinagagawa niya, no? Kasi pinagawa niya pati yung sa yung sa Recto, di mo may underpass doon. Recto, Quezon Ave, tapos itong sa City Hall ng Maynila, Lagos Nilad. So nag-iimbento siya ng mga ganong branding, nagba-branding siya, no? So, pag nakita mo, very high profile ang mga projects niya. Nagsilbi bilang gatpuno o alkalde si Villegas mula 1962 hanggang 1971 bago ang deklarasyon ng martial law. Sa parehong taon ay tinalo si Villegas ng isang kongresistang naroon mismo at isa sa mga nasugatan sa bombahan sa Plaza Miranda, si Ramon Bagatsing. At kung kulay ng talang buhay lamang ang pag-uusapan, pasok pa rin dyan itong dating Police Maynila na naging abogado, na naging major din sa USAFE na lumaban sa mga Hapon ng World War II at ang natatanging Pinoy to survive the Bataan Death March at ang Plaza Miranda bombing. Si Bagatsing, dating pulis. Correct. At yung pamilya niya ay Tapos migrant. Indian, diba? Indian. At saka pinangalan sila doon sa Indian Revolutionary na si Bhagat Singh. Yes. Kaya Bhagat Singh yun Oo. Umupo sa City Hall mula 1971 hanggang 1986, si Ramon Bagatsing ang may hawak ng record bilang pinakamatagal na upo sa City Hall. Bago nangyari itong isang insidente, hindi sa Maynila, kundi sa isang highway sa Quezon City. Tingnan mo yung mga mayor ng Maynila, no? Kahit nung post-EDSA. Well, si Mel Lopez, of course, ang nangyari dyan, yung panahon kasi ni President Cory Aquino, nag-a-appoint siya ng OICs. Yung mga halos walang pag-asang maging mayor, yun yung mga ginagawa niyang OIC. Pero eventually, may katulad ni Mayor Alfredo Lim na pulis ng Maynila yan, di ba? That only cemented his legend. Nung naging mayor siya, di ba, alam mo yung spray paint sa bahay ng mga adik, di ba? Na babahay ng adik, no, huwag tularan, ganun. Maladot, kaya ka Dirty Harry ang tawag sa kanya And yan yung precursor ng image ni Rodi Duterte na national. Kahit si Atienza, alam mo yung colorful personality, sa damit pa lang, colorful na Tapos, colorful kasi, tinransform niya yung Manila Bay into a colorful nightlife, di ba? Yan yung panahon niya yan ang Tapos of course, si Erap, hindi mo man pwede sabihin hindi colorful. Si Erap Estrada yan Mula 1988, ang trono sa City Hall ay mainit na pinaglalabanan ng sari-saring makukulay na tauhan. May ilang mga baguhan at meron ding mula sa nakaraan, mga pamilyar na pangalan. Pamilyar na pangalan. Make no little plans. Yan ang slogan ni Daniel Burnham. Naniwala siya na kung mag-iisip ka rin lang, lakihan. Mas gawing engrande ang ambisyon, ang mga plano. Dahil ang mga bagay na ito ang mag-i-inspire sa iyo. Mag-i-inspire sa mga nakatira sa isang magandang syudad.
Pero mahirap bang mag-isip ng dakila at dambuhala sa kakarampot na espasyo ng lupa? Gaano ba kalaki ang Maynila? Dahil kung ikukumpara mo sa ibang lungsod sa mundo, maliit lang ang sukat nito. Ang New York, 18 times bigger, at ang Tokyo, 14 times ang size. Ang Taipei, mas malaki ng 6 na beses. Pero ika nga ng kasabihan, wala po sa laki yan. In a large metropolis like a large city like Manila, things are not as simple as they are. First of all, Manila needs to rethink its development plan, its spatial planning, because it's really hard. You have and traffic in Manila is not just a problem of Manileños. It's a strategic problem for the whole country because a lot of the goods come from the Manila ports, no? And if they're delayed, if there's congestion, everyone is affected by it. It's an economic problem. Kaya itigil na yung mga hirit na ang pamumuno sana ay huwag haluan ng politika dahil ang ugat ng mismong salitang politika ay polis, ang ancient Greek word para sa syudad. Urban planning, the act itself is not political, but executing it or implementing the plan requires a very strong political will. In fact, engaging a planner already requires political will kasi madalas nakakalimutan yun eh. Di ba? We just do things and then there's no parang long-term policy. So the planning is actually what gives you vision. So it's usually like, for example, let's say you would have a 10, 20-year vision. Then every 5 years, nare-revise mo yun. Kasi living plan yan eh. Yeah. So there's no such thing as a fixed urban plan. It's a living plan that adjusts every 5 years. So you keep doing it every 5 years. I mean, a good urban plan would work that way. Sa madaling sabi, sino man ang nais mamuno sa Maynila o sa kahit anong syudad, dapat hindi lumili sa mga planong nasimulan at napagkasundaan. Parang napakadali lang kung papakinggan. Hindi ba? Sino ba yung mga nag-aambisyon na umupo sa City Hall na yan? May 11 tumatakbo, kalahati sa kanila mga independent at wala tayong masyadong alam. Merong mahilig sumayaw, isang negosyante na parang superwoman ang turing sa sarili. Meron naman na pang action star ang galawan. At hangad daw ay bawat Manileño ay umasenso at yumaman. Naku, John Wick at Incognito. Hindi ba kayo kinakabahan? Isang 19 anyos sa binata naman ang gustong ipakalat ang kaalaman ng climate change sa buong bayan at ihanap sa probinsya ang mga walang lupa sa Maynila. May isa naman na ayon sa kanyang Facebook account ay Batang Riles na hindi raw mukhang pera at hindi raw magbabago. Bakit naman? Magbago ka na para maging taong kilala. At may dalawa naman na maski internet yata ay hirap na makahanap ng impormasyon tungkol sa kanila. Take note, hindi uso para sa COMELEC ang nuisance candidate sa Maynila. May isa naman, minsang kilala bilang seryosong artista na ang apelido ay pamilyar sa politika sa lungsod. Apo ng dating mayor, pero kung nung dekada 90 ay humakot siya ng mga parangal mula sa Orian at FAMAS, sa isang survey noong Enero ay nasa 1.4% lamang siya. Ang nangunguna sa karera na may 72.1% voter preference ayon sa Octa at PhilData Trend Surveys ay ang minsang nakaapak ng echas sa harap ng kabisera. Ang ika-23 alkalde ng lungsod na noong 2022 ay bigong maging 17th President ng Republika. At kung ang konbensyonal na paniniwala ay ang nakaupo ay laging lamang, mukhang hindi yan tugma sa paparating na halalan. Dahil ang okupante sa kasalukuyan ng kabisera sa surveys ay 12.3% lamang. Ang ngayon mayora na doktora na mula sa kilalang pamilya sa politika ng Maynila ay nasa ikatlong pwesto lamang. Kung bakit nagkaganyan ay wala sigurong kinalaman sa malatelenovelang tampuhan ng dating magkatambalan. Nagkaroon daw ng traiduran ng magdesisyon na babalik daw yung nang iwan at nagtampo na ngayon at umasim ang para niyang ate na matamis pa naman ang pangalan. I am not a resident of Manila, but what I do know from the studies I've done with Manila or in Manila is that the everyday voter, at least majority of them, are looking for a brand of leadership, a quality of governance, a level of performance that they're not seeing from the current mayor. And given all of this, it's at the center, nerve center of the economy of Metro Manila. It's not really easy to, and so I pity
Mayor Lacuna, who continues to have the best intentions for Manila. It's been a challenge for her and her team. Bakit yung nakaupo ngayon na galing sa sigat na angkan ng Manila politics ay pangatlo lang? At bakit naunahan pa siya nitong milyonaryong baguhan? Ang nasa second place na may 13.5% voter preference ay isang bagong sali lamang sa karera. Alam natin na namimigay siya ng mamahaling mga delata. Pero para mas maintindihan natin ang kanyang metodolohiya, dito tayo siguro magsimula sa isang kalye sa Maynila, sa Sampaloc, sa may Bloomington. Paano mo malalaman kung malapit-lapit ka na sa area yan? Sabihin na lang natin na mararamdaman mo at hindi masyadong obvious, di ba? Bago naman ang sigaw ng kampanya nitong batang party list sa kongresista. May organisadong makinarya at may laban ng mga video sa social media. Sino ba siya? Kilala siya sa dalawang letra. Manila is a complex city. It's a large city of more than 1 million population. So, in a large metropolis like or large city like Manila, things are not as simple as they are. Napaka-imposibleng ma-imagine nung araw. Ang makita ang kalsada sa bahaging ito ng Divisoria, nagawa niya. Ngayon, yung nakaapak ng tatsi ay babalik na. Sana, at ito ngayon ang itsura ng Divisoria. Sa sobrang dami pa ng mga tao sa Maynila at sa sobrang liit, ay may mga lugar na patuloy pa rin para bang nakakalimutan na pag-iiwanan ng pag-unlad. Isa lang ang totohanan, mga kapatid. Pagdating sa pamumulot, pagdating sa pagkolekta ng basura at pag-ayos ng daan, walang parti-partidong political sa ganyan. Kung sino man ang nagsabi na walang pera sa basura, ay hindi pa nakakapunta dito sa Barangay 105, dito sa Happyland. Sa basura, literal kumukuha ng pagkain ang mga taga-barangay 105 na ito sa Tondo, sa lugar na parang napakalupit na biro ang pangalan, ang Happyland. Iniipon ng mga taga rito mga tinapon na tira-tirang bahagi ng manok mula sa isang sikat na fast food chain para muling lutuin, lagyan ng sarsa, at sa ikalawang pagkakataon ay maging ulam pa. Kung paano at kung bakit may nabubuhay pa rin na ganito sa isang lugar na mga 5 kilometro lamang ang layo mula sa City Hall, kahit na ilang alkalde na ang nagdaan at nanilbihan. Kayo na lang ang sumagot, sila na lang ang nakakaalam. Kailan ka magdedesisyon kung i-adobo? Kailan pagprito? Yung sa pang-adobo, nakabuod na po kasi. Minsan kasi yung pang-adobo ko, wala na po gano'n siyang laman. Tama. Hindi katulad sa prito, malaman isang buo pa. At mula naman dito sa Happyland, mas mararating mo agad ang isang bagong-bagong mukha ng Maynila, itong Pasig River Esplanade. Dati, ang area na ito ay tila napabayaan at pinugaran na ng mga pamilyang hamog. At hindi mo na naisin noon na mapadpad pag ang araw ay lumubog. Ngayon, eto na, ang Manila by Night. Pinatitingkad raw ng mga ilaw nito ang maningning na nakaraan ng dating perlas ng silangan. Kung gaano kaganda ang Maynila sa kinagabihan. Pero bago ka pumalakpak sa galing ng lokal na pamahalaan, ang dapat mong malaman, hindi ito proyekto ng lungsod, kundi ng sari-saring ahensya ng Malacanang. Andito tayo ngayon sa Plaza Miranda para kumonsulta sa mga urig na Pulse Asia at SWS surveys ng kapalaran. Sino kaya ang susunod na magiging alkalde ng lungsod ng Maynila? Dalawa kasi itong nakikita kong maglalaban. Opo. Si
SB. Yung isa is Isko po eh. I am a gifted psychic. Malaki ang chance ni Mayor Isko Moreno. Possible na si SB. Si Hani Lacuna, ako po ngayon, medyo may kunting problema. So, nagsimula tayo sa dumi. Magtapos tayo sa dumi. Bakit ba? Eh kung mahalagang usapin yan sa darating na halalan. So, sino ba magsasalba sa Manila mula sa basura, sa baho, sa emak? Nako, sino kaya sa kanila? Yung luma? O yung bagong luma? O yung bagong bago ba talaga? Sino sa kanila? Kapalaran o kakayahan ba? O kailangan bang makaapa ka muna ng alam mo na? Ako po si Lord de Vera at ito ang Baluarte. At ito naman ang Tay.